Okay. So, maraming nagtatanong sa akin kung paano daw ba yung tamang pakikipag-usap o tamang tono ng boses ng isang tunay na alpha male kapag ka nakikipag-usap ito sa ibang tao, mapababae o mapa lalaki man. O sabihin na nating kapag ka gusto nito na makakuha siya ng atensyon at respeto o dominance sa mga tao na nasa paligid niya o kaharap niya. Well, actually, sa totoo lang, ang pinakasusi dyan ay dapat lang na magkaroon ka ng control sa boses mo. Okay? Yan yung bagay na mayroon ka. Hindi naman kailangan na maging sobrang lalim o sabihin na nating tunog Terminator o tunog robot na o kinokopya mo yung boses ng iba, okay? Pero ang kailangan lang talaga dito ay gaya nga ng sabi ko kanina, ay magkaroon ka ng control sa pananalita mo. Okay? As much as possible, dapat maging totoo ka sa boses mo. Yun nga lang, wag mo nga lang hahayaan na maging high pitch ka o yung parang tunog feminine o babae ka na. Okay? As much as possible, babaan mo lang yung boses mo. Pero, wag mo namang gagawin na kontrolin yung boses mo na palaging nasa baba lang. Kumbaga, pinipigilan mo naman. Okay? Kasi nga, dun ka magtutunog parang robotic. Okay? Kaya, as much as possible, dapat yung pananalita mo ay relax lang. Okay? Tapos, bagalan mo lang, pero wag naman sobrang bagal. Pero may mga times na pwedeng kahit paano ay medyo bibilis din ng konti yung pananalita mo. Wag mo nga lang hahayaan na bumilis yung pananalita mo na parang magtutunog na natataranta ka o kinakabahan ka na. Okay? Kaya, napaka-importante na maging, sabihin natin, kumpiyansa ka nga sa pananalita mo at maging totoo ka sa tono ng boses na mayroon ka talaga. Okay? Yun nga lang, gaya ng sabi ko kanina, wag mong hahayaan na magiging mataas ito. Okay? So kung ang tono ng pananalita na nakasanayan mo ay high pitch, okay? Then dapat ngayon pa lang pinapractice mo na medyo babaan mo yung pitch na yan. As much as possible, mas maganda kung mababa tapos buo. Okay? Pero wag na wag mong gagawin na gayahin yung tono ng boses ng iba. Okay? Dahil sa oras na pikiin mo yung boses na mayroon ka para maging katunog mo yung boses ng iba. Okay? Then, ang mangyayari niyan kapag may kausap ka na ay malaki ang tsansa na pumalya ka o magtunog peki ka. Okay? O sabihin nating mawalan ka ng kontrol sa pananalita mo. Okay? Dahil nga, hindi naman talaga yon yung tono ng boses mo. Okay? O yung tunay na tono ng boses mo. Okay? Pwede nga mangyari niyan ay sabihin nating mag-iba-iba yung pitch ng boses mo. Minsan mababa, minsan tataas. Okay? Parang, ano ka nun? Parang nagro-roller coaster yung boses mo. Okay? Kasi nga, hindi talaga yun yung tono ng boses mo. At hindi ka rin magiging ganun ka-confident sa boses mo. Kasi nga alam mo, na hindi mo talaga boses yun. Okay? So, as much as possible, dapat buo yung boses. Okay? Tapos, babaan mo lang ng konti. Okay? Wag sobrang baba na parang robot ka na. Kinokontrol mo yung pananalita mo. Hello, ako si Josh. Anong pangalan mo? Wag ganyan. Okay? Parang katulad lang ng pananalita ko ngayon. Okay? Pero of course, depende yan sa sitwasyon. Depende yan sa intensyon. Okay? Kung ang kaharap mo ay babae, syempre, medyo seductive ang pananalita. Medyo mas smooth, di ba? Dahil ang goal natin dito is yung masidus mo yung babae o mailagay mo siya sa mas romantic o mas comfortable o mas relax na pakiramdam, di ba, sa babae. Kung ang kausap mo naman ay yung mga tao na minomotivate mo o tao na gusto mong dominahin o sabihin nating makuha ng respeto at hindi ito yung babae mo, then ang tono naman ng boses na dapat na ginagamit mo ay katulad nitong ginagamit ko ngayon. Okay? Dapat makinig kayo sa akin, pakinggan nyo mabuti ang sinasabi ko. Okay? Dahil ang sinasabi ko ay importante. Okay? Parang ganyan. Okay? Pagka naman sabihin nating ang kausap mo naman
ay kailangan makinig sa'yo ng mas, sabihin nating, mas maayos at sabihin nating sa moment na yon ay kailangan mas kalmado ka, din kalmahan mo lang. Okay? Ang panalita ay parang ganito, well, alam ko naman na maraming problema, pero huwag kayong mag-alala dahil lahat naman yan ay inaayos na natin ngayon. Okay? So, depende yan sa sitwasyon. Mga bagay na itinuturo ko sa coaching session ko. Okay? Pero again, pagdating sa basic, as much as possible, yung tono ng pananalita mo ay laging kontrolado. Okay? Dapat yan ay kontrolado. Okay? Huwag mong dayain, huwag mong masyadong laliman, okay? Huwag mong masyadong bagalan, huwag mong kopyahin, lalong-lalo na yung mga boses ng ibang tao, okay, na may malaking boses, okay, huwag mong palakihin yung boses mo, okay? Instead, buuin mo lang, tapos make sure na in control ka, okay? At huwag mong i-mind masyado yung boses mo. Baka mamaya, nakatuto ka na sa pananalita mo, okay? Dahil pagka nakatuto ka naman sa pananalita mo, ang mangyayari niyan, mahati yung utak mo. So instead na nakafocus ka sa activity o sa ginagawa mo o sa nangyayari sa inyo o sa sitwasyon, ang pwedeng mangyari niyan ay nakafocus ka na dun sa kung tama ba yung pananalita mo, tama ba yung lumalabas sa bibig mo. So, mangyari pa niyan, pwedeng sumablay ka pa o mataranta ka o kabahang ka pa. Okay? O sabihin natin ma-distract yung utak mo kasi nahati ito dun sa the way na magsalita ka at dun sa nangyayari sa inyo. Okay? So, hindi mo kailangan masyado maging mindful kapag nandoon ka na sa sitwasyon. Okay? Ang importante, kaya nga importante na i-train mo yung sarili mo bago pa mangyari yung mga bagay na ito. Okay? Para pagdating ng time na may kausap ka na tao, babae, lalaki o kung sino man ito, okay? Yung pananalita mo ay magiging natural na kasi nga pinractice mo ito. Okay? So pagka wala kang kasama at mag-isa ka lang, kumuha ka ng cellphone o ng recorder, pakinggan mo yung boses mo tas magsalita ka lang ng tama. Okay? Hindi kailangan na na sabihin natin dun mo ito titingnan o dun ka may insecure sa pananalita mo. Okay? Dahil again, para mabawasan o mawala ang insecurity, ang bagay na dapat na ginagawa mo ay ini-improve mo ang sarili mo o ini-improve mo ang sarili mo sa bagay na ito. Okay? Dahil kung di mo improve ang balat mo, diyan ka may insecure. Kung di mo improve yung boses mo, diyan ka may insecure. So sa moment na harap ka na sa tao, yan yung bagay na lagi mong tututukan o titingnan. Okay? Dahil nga diyan ka nai-insecure. Okay? So again, kontroladong boses, hindi kailangan na malaki, hindi kailangan na sobrang lalim. Okay? Basta't ang importante ay kontrolado mo yung pananalita mo. Okay? Diyan ka makakuha ng power, diyan ka makakuha ng command o sabihin natin ng respect, okay? Sa mga tao na kausap mo, okay? Dahil the more na mas tunog authentic ito, okay? At hindi ka nawawala sa sinasabi mo at kumpiyansa ka sa pag-deliver ng voice mo, okay? Mas lalong magagawa ng mga taong nasa paligid mo o taong kinakausap mo na respetuhin ka. Kasi nakikita niya na kumpiyansa ka. Okay? Dahil kung ibang boses ang gagamitin mo o dinadaya mo yung pananalita mo, then yung boses mo panigurado magka-come out na hindi ka confident dito dahil nga piki yung ginagawa mo. Tsaka isa pa, tinututukan mo yung pananalita mo eh. So, mangyayari niyan, para kang scripted o para kang robot kasi doon ka nakatutok. Hindi siya basta nagfo-flow lang yung pananalita mo. Okay? But again, depende yan sa sitwasyon. Depende rin sa gusto mong makuha o intention. Okay? Dahil magkakaiba ito, hindi naman po pwedeng kapag kausap mo ang kausap mo yung crowd o yung mga staff mo o yung kaibigan mo, tapos ang ginagamit mong boses ay yung pang seduce o yung pang akit sa babae. Okay? Iba yun. Okay? Hindi naman po pwede na ang kausap mo kailangan ikalma, tapos yung kausap mo dapat ikalma mo sa sitwasyon dahil galit siya o mayroon siya nakaaway, okay? Tapos ang pananalita mo lalo mo pa siyang ginagalit, okay? So dapat depende pa rin yan sa sitwasyon. Pero kung basic ang pag-uusapan, kontrolado lang, kontrolado, tapos buo, okay? Hindi kailangan malaki, basta importante buo at siguraduhin mo na hindi mo pinipeke yung boses mo. Okay? Good luck!